O yung binabanggit mo kanina, ano yung mga magagandang promo? Ayan. Ngayon kasi, dahil nga summer tayo, marami tayo for the Philippines kasi, ang pinakamahalaga para sa mga, yung travel tips for example, ang mahalaga kasi is to plan ahead of time. For the summer talagang, to be honest, talagang puno na yung mga destination natin, lalo na this Holy Week. Holy Week, Bohol, Boracay, Palawan, puno na yan. Pero if we're going to look sa mga date after ng Holy Week, yan, medyo maluluwag na yan. Nag-start na naman yung mga promo. If I'm not mistaken, ngayon may mga airlines na naka-promo for travel dates ng April onwards. Philippines lang? Philippines and international, meron silang Asia. So yan, so yung mga promo, syempre di natin pwede ma-promote lang. You can visit yung website ng Raja and then yung Facebook ni Raja. Pero ako curious lang ako kasi minsan napapansin ko parang mas mura pa sa abroad kaysa sa Philippines. Bakit ganun noon? Parang minsan kaya, diba, going to Hong Kong is much cheaper than going to Ilocos, for example. Bakit nga ganun? Hindi naman siya mura kasi unang-una, yun din yung laging tanong sa akin pag nasa abroad ako, pinopromote ko yung Philippines. Why Philippines is very expensive? First of all, Philippines is a premium destination. Diba? So we are premium destination. So sa side natin kasi as the local market, medyo hindi natin naiintindihan yun. So medyo mahal tayo pero kasi ang pinakamahal na side ng travel natin is always the flight ticket, the airfare. Ang kagandahan kasi ng destination natin, very flexible tayo eh. Any destination, Boracay, Palawan, Coron, any destination na yan, flexible yan eh. Nakadepende yan sa budget mo. If ang budget mo is for 3-star property lang na hotel, yun lang. Yun. Tapos kung gusto mo is guest house lang, then meron din tayo mga ganyang option. For the side naman na mga experience, yun yung lagi sinasabi namin, then yun yung namin, tinuturo din namin with the Raja Travel Corporation, as much as possible is spend dun sa experiences. So, medyo, kasi pag minsan natutulog lang tayo sa kwarto, di ba? So, yun, medyo babaan natin yung level na gusto natin. For example, 3-star hotel na yung gusto natin. Pero pagdating sa experiences, lahat ng possible, kung ano yung pinakamalayong madarating ng pera mo, ng budget mo, itodo mo na. For example, pag nag-island hopping ka, for example, diba yung Palawan, in Coron, meron silang island tour A, B, C, D. So merong mga combination yan na kung kasya yung budget mo, i-combine mo na para isang lakaran na lang, may experience mo na lang. Isa babalik ka pa ulit para na-experience. So hindi yun na-explain minsan ng mga travel consultant eh. So pag may mga ganun kami, ma'am, baka gusto mo lang i-extend natin. Kunyari, meron kaming combination ng tour A tsaka ng tour D na. So mas maganda experience, ma'am. So imbis na ito lang may kita mo, ito pa may kita mo rin to. Ganun. May mga ganun. Kasi lalo na ang Palawan po. Ang Palawan ngayon, standard talaga ang mga tour. May sinusunod dyan kung ano yung island hopping, yung mga ganun. Meron yan. Even in Boracay right now, may mga activities ang Boracay na hindi alam ng iba. So, like yung mga bike tour natin ngayon, may walking meditation tayo. Na libre lang. Actually, walking meditation. You can try pag Holy Week. Pag nasa Boracay ka, you can start with kahit saan, station 1 o station 3. Tapos hubarin mo yung tsinelas mo, yung sapatos mo, walk lang, and then look lang for the sun. Tapos pagbalik mo, kasi ang lahat iniintay sunset eh. Sunset, tapos nag-aalisan na. No, don't go. After ng sunset, may kita mo kasi pag nakasalubong mo, lahat ng mga paraw na ginamit nila for sunset, yung mga paraw sailing natin for sunset, lahat yung sabay-sabay aalis. Ay, para siyang na-choreo. Ang ganda. Wala, hindi halos lahat yan ng iba. Hindi alam niya ng iba. So pag lumabas siya ng gano'n, halos parang may festival ng paraw na paalis. Everyday yan. Wow. Everyday Everyday yan. May alam kasi umaalis na sila. Tignan nyo. Tignan mo. So yan. Hidden gems. Pero kung lahat ng tao doon napupunta sa Palawan, sa Boracay, ano yung other hidden gems na pwedeng puntahan na maganda rin, na puntahan ng mga kababayan natin dito sa Pilipinas? So, Pilipinas, andyan pa rin ng Iloilo. So, ito, hindi pa ito medyo... Food hub. Food hub natin ng Iloilo. Dumaguete is also a good destination din. So, marami pa tayo. Nearby yung mga local destination natin na nearby Manila lang. So, yung mga kaya nating ibas lang. Oo, sige, ano so, ito yan. Meron tayong tinatawag dito in Nueva Ecija, yung Minalungaw Park. It's a national park. Para siyang... ang hirap, it's a river, tapos puro rock formation siya. So, it's a national park. So, imagine, it's a national park pero hindi siya kilala. So, gano'n siya. So, Minalungaw Park siya. And then, meron pa tayo medyo, siyempre, ang Karamoan, nandiyan pa rin siya. Karamoan, and then meron tayong mga Laguna. Yung Calabarzon, yan, kung nasa area lang kayo ng Manila, yung Calabarzon, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon. Sa Cavite, meron tayong tinatawag na yung Boracay de Cavite.
Yung nasa may meron turn naman. natin. Boracay de Cavite. Yes, oo, Parang meron siya. Boracay na nasa Parang Cavite. Saan Boracay yan? na. Nasa Saan may yan? turn natin siya. Maganda yung natin. area kasi malapit siya sa Marine Base. Ah. So White protected sand siya. din. And, medyo brown siya. Ah, Medyo brown brownish. siya. Ah. Pero Brownish maganda siya. Pero dahil- maganda. Maganda Dahil siya kasi hindi mabato yung hindi yung masyado. hangin, no? I can say na sa buong Cavite baka siya pa yung may pinakamagandang beach pa ngayon. Talaga. Boracay de Cavite. Wow. Tingnan mo. First time to hear that. Ah, Meron palang maganda. ganun, Yan no? ang maganda pag you consult Oo with, nga, oo, with magaling a talaga legit pag ano travel eh, no? agency. Oo. Kasi yan, kausap mo. Ba yan? Oo. Kausap mo si Gary. O Gary, ito lang budget namin pamilya. Saan ba kami makakarating sa yeah. budget na to? May explain May sa'yo, explain face to talaga. face. Oo. Marami. Laguna nga lang. In Laguna, meron tayong Mount Romelo. Yung sinasabi ko, kailangan pa natin pumunta ng Baguio para mag-mountain climbing, yung mga mag-hike. Meron tayo sa Laguna, Mount Romelo siya kung tawagin. Simple lang siya, very easy hike lang. And then marami kayong waterfalls matadaanan. It's just 2 hours drive from Manila. Oo. Pero yung waterfalls na kailangan, naglalakad ka para Naglalakad lang makita siya mo. para makita. May guide, may tour guide. May tour guide. guided tour. Yun naman din sinasabi sana gawin natin yung mga turista natin na local. As much as possible, tulungan din natin yung mga local communities natin. Yeah. Kung meron silang mga local guide, kunyari mga mountain climbing, mountain hike, pag merong local guide dun sa barangay, hire them. Yeah. As much as possible. Magkano lang naman You yun? pay them well. Yeah, pay them well. 500. Tapos mag-tip kayo kung gusto nyo.